Hello mga stories, welcome back sa ating medyo nakakapikon na content dito. Okay, alam bakit? Pero ito yung talagang noon pa lang dapat meron na siyang ganito. Yung mga ganito. Lalo na sa mga yung parang nakakaperwisyo, lalo na yung sa mga kapitbahay. Okay. At kasi relate ako way back sa mga ganyang urban areas. Okay, sige. Ito, sabi nga dito. Okay. Tingnan, lock post na siya ngayon. Kasi cannot be posted. Parang nilock na ng isang moderator. Ito ay galing to sa mga itong concerned citizen. So, pinost niya anonymously. Sabi niya, yung keyword. Kapitbahay, okay? Sabi niya, bili ng sasakyan, walang pambayad sa parking. Hanggang lagi sa harap namin. Lagi sa harap namin. Ang sarap bukpukin ng martilyo mga sasakyan. Hindi na nahiya, nakakaabala. Punyeta naman, walang common sense lahat ng mga sign ginawa namin. Tarpaulin, stand, laminated signs na walang harangan ng driveway. Wow, hindi makapag-aral. Hindi marunong magbasa. Talaga. Sorry God, ang sama ko, pero talaga nakapanginig naman ng laman Okay, so, ang dami na yung mga ganyan na police sa isda nakatapos ng 2 araw, masama ng amoy, nilagay ng plastic at sa AC vent, pasok sa loob, ganyan walang gusto umayos, tapos dahil lang sa kasa na hindi ko out of context to. I remember ito, sabi niyo yung comment dito, I remember yung kapitbahay namin, gusto nyo every time na dadaan sa truck ng basura, di nakadaan, ni-report na sa HOA na barangay, pero sige pa rin ng pagpapark. May parking space sila sa bahay, pero sila daw yung gate, etc. Then, one late night, biglang maingay, lumabas ako and some of the other neighbors to check, may nahulog na 2 hollow blocks sa car nung kapitbahay. I think binato yung hollow blocks pero hindi naman alam sino. So, nabasag yung windshield. After that, nagawa yung car, pinagawa yung kapitbahay yung gate nila. Ayun, inintay pa nila masira car nila. Yun, syunga din. Okay, yun. Ito yung basis experience sa isang commentor, no? Sabi daw, are you guys living a private residence? If yes, pwede naman siguro i-report sa HOA o barangay. If within public roads naman, report mo agad kay Sir Gabriel Go, especially within Manila, ligwad agad sa sakyan yan. Ito naman yung sabi niya sa ni OP. Actually, lagi na natitikita ng OPSS dito sa Marikina. Laging nakikipagtayo sa OPSS. Yung magulang, bakit daw yung kabila, kasi bawal yung side namin, yung part dahil sidewalk daw itong side namin. Yung kabilang side ang pwedeng paradahan. Bakit yung bakit yan? Pangketa yan, di ba? Imagine, sa daming mantikita, ayaw pa rin umayos. Ang hassle, kaya dapat pag nakailang offense nung towing, sana talagang madala. Lagi ko pa na pinapanood si Gabriel. Dito kasi for awareness, bala kayo dyan. Di kung gatasin nyo. Ito, makunat na yan. Hindi kasi nabibigyan ng proper sanction. Wala naman masyadong epekto sa mga ticket kung walang confiscation ng license or towing. Mga mahilig lang sila manikot ng OPSS. Pero they don't clamp. Pero on main roads, yung Marikina naman ay mga towing na nagaganap. Isa lang possible scenario yan. Baka may padrino, kapitbahay sa LGU. Di pwede yun, di ba? Might as well intervention ng mga talagang national agency last time na itong MMDA na area malapit sa Marcos Highway na baka di ba talaga idulog sa mga yan kasi sa kanila para naman sa dala ng mga ganyan kupal. So dito lagay sa signage, kung kupal ka dito ka mag-park. Wala lang mo
Isang kupal ang nagpa-park dito. Tangina. Ako nagbabantay ng garahe ng mintong sasakyan. Minsan kasi sinasuggest nila dito lalagyan daw ng paso. Hindi daw pwedeng ganun di ba? Kasi public roads yun at saka government na may-ari nun. Huwag niyong iikunin yan. Well, dami. So parang maamong tupa. Okay, so hindi ko na babasahin lahat. Isa lang yung suggestion nila. Okay, ang sa akin lang kasi dito, kung ganyan yung mga, naharang, talaga, medyo kupal na yung mga tao ngayon, o yung mga ganyan na kahit ilagay mo, kahit nakalagay CCTV, naka-in-progress, walang pakialam yan Kaya sabihin mo yan, viral yan, wala naman silang pakialam dyan magpay sila, magpapay sila, kupal yan Kahit i-viral yan, kupal pa rin yan. Ang dapat yung dyan, ang solusyon yan. Yes, HOA, barangay, mas may naman, idulog nyo sa 8888. Oo. Sana kung pag ganun pa rin isulat niyo na lang sa mga munisipyo kahit yung kay yung municipality, hindi ko alam, di ba? Kasi na yan or wala lang kahit lalo isa kasi naiintindihan ko naman minsan talaga idadaan sa social media para gusto niyo i-viral, di ba, na ganito, pero hindi kasi medyo kupal din mga yan kahit sabihin mo tapos ilalabas kahit idala yun sa news yan pag medyo umupa na yung chilling effect, magiging kupal pa rin yan wala yan yun lang ang sabi ko dulog nyo na lang sa 8888. Pa-post ko na lang ito sa sa description yung niya, yung 8888 or tawag sa 8888 or sa merong ditong complaint hotline na hindi medyo mo na lang kahit yung 8888.gov.ph doon ka lang para lang complaint yun na. Yun na lang tayong way. Oo, mga citizens complete kasi presidential office of the president kasi yun. Kaya mas may naman mo na lang sa yun lang naman this is parang public service para sa akin. Yan ang masabi ko at sana maging resolve naman yan. Kung kupal yan, dapat maging mas kupal ka rin sa kanila. Yun lang yung masasabi ko. At kung gusto mo maging yung mapanood yung ibang video, like, share, and subscribe sa aking channel and click the notification icon sa baba. Thank you for watching. Bye!